Okay mga kamatis, mga kaibigan, it's time for the Mika Salamanca content. Hey, I'm excited. Kaya kahapon ko pa gustong gawin to, man. Like, alam mo, Mika, maraming salamat talaga sa'yo. Kasi, ikaw ang isa sa mga bumubuhay dito sa namamatay kong channel. Hey! Panoorin na natin. Teka lang, skipan na natin yan. Hindi naman importante yan eh. Ang importante si Mika, mother, father. Mika Salamanca, where you at? Ano ba yan? Ayoko nang gusto. Alam mo, sa lahat ng mga hardcore na sasali dito, kay Mika Salamanca ako. Dahil yan ang pinakamatibay. Tragis na yan. Si Ate Mika. Asa si Ate Mika? Yun na. MS. Okay. Alam niyo yung MS-13? Ano yun, pare? Parang Tawagama yun. Ay, hindi. Parang TBS yun sa Mexico. Isa sa mga pinakamalalakas na gang sa prison system ng Mexico, di ba? And nasa Amerika din yun. And kalat yan sa Mexico, okay? MS-13, ito na. Mika! Ito ulit. Mika Salamanca. Okay. Easy ka lang, ate. Easy ka lang. Huwag kang Mika Salamanca. Kagi idol yan si Mika Salamanca. Like, yan talagang isa sa mga pinaka-OG na YouTuber eh. Alam niyo yung, ewan ko kung naabutan niyo pa yung nagpo-promote ng trading platform si Mika, yung naka-Spider-Man siya. Oh my God! Pick Mika Salamanca yun! Diyan lang pala nagtatago si Mika Salamanca. Sa akala ko, nasa Amerika. Nasa production house lang pala. ng ABS-CBN Kapamilya Channel 7. Idol yan si Mika eh. Oh. Easy, nice to meet you. Hello, Mika. Hello, kumusta kayo? Pag nagkaipitan dyan, kunyari yung palakasan ng power level, Mika Salamanca. I'm Charlie, nice to meet Mika. Ako yung masira. Mika, pumunta kayong lahat sa labas ng GMA Network Center, lobby at doon buksan ng gold envelope. Oh, hindi na po yung may kulang pa. Kapuso housemates, kayong 7 mula sa 10 may stars agad pare. Di ba parang sa GTA yan? Yung pag puno na yung stars, ibig sabihin, mahuli ka na ng pulis. Joke lang ha. Joke lang. Kasi alam naman natin na the controversial Ka-Babe Lenny. Paano naman si Kaka-Babe ni Donalyn? Ano naman yan, deserve naman ni Mika maging artista. Napakasikat niya na talented niyan. Yan yung hinimatay dun sa sa concert niya noon, di ba? Napakalupit. Anyway, panoorin nyo na lang yung the rest niyan dito sa Big Brother na may Pinoy Big Brother Blue Checkmark. Ang pinunta ko talaga dito ay mga the memes. Mga the memes galing sa inyo. Ito ang pinakamadaling gawin sa internet mag-react sa sa mga comments nyo. So ito muna, galing to sa post ng GMA 7. Papagaganyanin ko muna para makita ko. Magbabasa tayo. For the next 5 minutes, babasahin natin. At anuhin natin yung mga the best nyo. Rapid Tulfo yan. Ang hinahanap ng nagpatulfo. Eto, first time maghahain ng warrant arrest ng pulis. Sa bahay ni Kuya. Grabe naman. Awit sa bahay ni Kuya. Nakulong. Evict convict. Eto, nakulong sa Hawaii. Nakulong sa bahay ni Kuya. Hindi naman. Nakulong ba siya sa Hawaii? Nakasuhan lang, pero nakapagpiyansa. Well, technically, hindi siya, humimas ng reha sa Hawaii. Nakapag-bail kasi agad, okay? And I think nabasura na yata yung kaso. So, hindi siya convict.
Hindi ko alam. At least alam na ng otoridad kung saan siya mahahanap. Pagpasok ng bahay, naka-house arrest, electronic tagging. First task, sumuko sa police. Hindi naman siya wanted, mga lods. Kayo naman talaga. Yung 5-star dun sa walang ibig sabihin yun. Teka, nangyari? Wait. Tuloy. Okay. So, sunod na. Next naman tayo. Ito naman yung galing dito sa, papakita ko lang sa inyo yung context nito. Galing, nirepost kasi to. Ang inmate influencer na kawan. Grabe naman. Hindi nakulong ba siya sa Hawaii? Parang na-mugshotan lang nahuli lang. Huli pero hindi kulong. Hindi ko na alam yung detalye nun kasi hindi naman niya kinuwento Pero those were the days, ika. Pero mo, nakakulong tayo lahat sa bahay tapos bigla na lang may darating na isang Mika Salamanca na quarantine violator during that time, okay? Ito, ang kabalin inmate na ito, rapid tool. Unang task, kumawala sa Starbucks. Wala pa namang case si Mika Salamanca. Ang may case dito, yung kumpanya niya. Kayo naman, niaaway niyo si Mika Pero wala, public knowledge na kasi yan Yan talaga mahirap kapag pinost mo yung isang bagay. Magkakaroon ng maraming opinion ng mga tao. Tapos sa loob na bahay ni Kuya, binasahan ng Miranda rights. You have the right to remain silent. Everything you say will be used against you. You have the right to counsel. If you do not have the money for the counsel, the state will provide you one. Hey! Siyempre, hindi ganun yun. Mali ako doon. Pinoy Big Brother, entrapment. Brad, pag nangyari yan talaga, tol, ano bang pangalan mo? Casey. Libre ko pamilya mo ng Jollibee. Housemate, pumasok ka na sa confession room. Inmate, pumasok ka na sa interrogation room. Uncle Monitor check! First task, sumuko sa police. Hindi naman kasi wanted si Mika. Kaya naman talaga. Unang task, mag-report kay Tulfo. Inmate, cross, housemate. PBB, house arrest, sabi nito, di ba? May dala siyang flavors. Mosh really dodge a bullet in this one. Hindi naman. Minahal naman siya ni H2. Wag naman kayong assuming, di ba? Housemate, inmate, PBB, spy cam, unlift. Huwag na ganyan, binibining may salamander. Unang task, isuko sa police. Sunod na. Ito naman galing to sa Cine Bravo. Grabe pare, puro meme comments yung kay Mika nun. Tapos mid-episode ni-raid ng police yung bahay ni Kuya. So, hindi naman siguro aabot sa ganon. I mean, let's be honest, kung talaga nagkaroon ng case si Mika, halimbawa sinampahan siya ng kaso, which pwede naman mangyari yon dahil doon sa nangyari sa kanila doon sa vape. Pwede, ang mangyayari, siguro naman, ipapaalam muna to sa management para hindi kagulo na papasukin sila. Di ba? Ni-raid yung bahay ni Kuya. Siyempre, yan yung private property naman yan unless walang warrant of arrest na at nanlaban ang isang tao, may effort magtago. Sa ganyan, wala namang effort magtago kasi public, naman to publicly shown naman tong show na to Hinahanap ka sa Rapid Tulfo, labas mo yung inistapa mo. Guys, yung ganyan, wag tayong magbintang, okay? Kasi bintang yan, ibig sabihin sa ganyan Wala, technically speaking, as of this writing, wala namang inistapa. Walang inistapa si Mika Salamanca. Pero merong allegation sa kanya about doon sa negosyo niya, yung sa vape, okay? And hindi lang naman, in fairness naman kay Mika, hindi lang naman siya yung tao doon. Ang meron din doon yung tawag dito, yung
yung meron din siyang partner doon, kumpanya sila, okay? Siya nga lang talaga yung figurehead doon. Yung pagka COO niya in ano lang naman talaga, in letter, not in practice. But ganyan yung itsura niya, grabe, sobrang ganda nito dati. Well, maganda. Maganda naman si Mika eh. Siguro nababalutan lang ng kontrobersya. Nasayang future ni H2. Ex-convict ng Hawaii. Inmate ni Kuya. Ex-convict ng Hawaii. Inmate to housemate. The house of arrest agad. Unang task, pusasan ng sarili tas sumuko sa pulis. Diyos ko, imbis na kulong sa bahay ni Kuya, ikinulong. Wala pang ang kaso eh. Kasi nga, lahat po ng case, dumadaan po yan sa due process. Hindi mo pwedeng tawaging kriminal ang isang tao unless he is proven guilty in court. Okay, when there is publishing, halimbawa, sinabi mo na si ganitong tao ay estapador, si ganitong tao ay kriminal, that is a libelous statement. If it is done on a private person, malice is presumed. Ibig sabihin, hindi na kailangang tignan kung malicious yung intentions. But on a public on a public figure like Mika, it depends. Okay, it really depends. Okay. Practice ba yan para sa totoong kulungay na sanay ka na ante? Hindi. Last na to. Siya ba to? Ayan, tingnan natin to. Last na to. Okay. Hawaii officials released this mugshot of Mika Salamanca, social media influencer from Alabama with millions of fans in the Philippines, after she was arrested on Friday for being mandated for a 14-day self-quarantine which she arrived on Manila on July 6. Hawaii residents alerted the authorities of TikTok videos of her dancing at Sephora, eating out and hiking with friends. Ayun, yun lang naman yung sa akin for today. Good luck kay Mika Salamanca. Gege mga lods.